may tatlong kaibigan pala tayo dito sa mundo. Yung isa, mabuting kaibigan. Ito naman, yung matalik na kaibigan. At ito naman, yung masamang kaibigan. Yung mabuting kaibigan, ito yung mga kaibigan mo na alam yung storya mo, alam yung buong pagkatao mo, at alam yung buong kwento mo. Pero ang matalik na kaibigan, ito naman yung mga taong hindi lang alam ang buong storya mo, hindi lang alam ang buong pagkatao mo, kung hindi, nandun din sila sa storya na ginagawa mo. Andun sila, gumagabay, yumayakap, umiiyak ng sabay, ganon. Pero ito yung mga masamang kaibigan, ito yung mga nagpapanggap. Nagpapanggap na alam nila ang buong storya, na alam nila ang buong pagkatao mo. Pero ang totoo, hindi. At sila pa ang gumagawa ng storya para maging masama ka sa iba. Kaya, alam mo, napag-isip-isip ko talaga na dito sa mundo, you have to think a million times before you give your trust to a certain person. Kasi hindi mo alam, yung magta-try-door pala sa'yo ay nasa tabi mo lang. Hindi mo alam, yung magta-try-door pala sa'yo ay nasa harap mo lang. Diba? Ganun lang. And kung may mga matalik na kaibigan dito sa mundo, bakit hindi tayo pwede maging matalik na kaibigan din? Kung sila nga, kaya nila maging matalik na kaibigan natin, bakit tayo hindi pwede ibigay din ang gusto nila na matalik na kaibigan? Alam mo, lahat ng mga tao, ninanais yan magkaroon ng matalik na kaibigan. Kasi yung time na if you were down, nandyan siya parate, yung hindi ka iiwanan. Kasi nga, matalik na kaibigan, alam mo talaga yung story mo. At saka, pag matalik na kaibigan ka talaga, hindi ka makikinig sa storya ng iba. Kasi mas kilala mo ang kaibigan mo. Kung hindi mo talaga kaya na maging isang matalik na kaibigan sa isang tao, pwede na yun, maging mabuting kaibigan ka na lang. Basta, huwag mo talagang pipiliin ang maging masamang kaibigan. Masama yan, ha? Hindi lahat ng tao kapag hiningian mo ng tulong, tutulungan ka. That's the reality. Pero hindi ibig sabihin nun masamang tao na yung tumanggi sa iyo magbigay ng tulong. Lalo na at financial help ang hinihingi mo. Kapag may negosyo ang tao, hindi automatic na mayaman o mapera yan. Sa madaling salita, walang cash yan. Lahat halos nasa product. Alangan naman yung puhunan ipahiram sa'yo. Huwag po natin i-normalize yung ganyang ugali na inoobliga yung hinihingian. Kapag may naitulong, thank you. Kung wala, move on. Walang responsibilidad ang tao sa'yo. That's a fact, not unless. Lahat ng tao may problema sa mundo. Hindi mo lang alam kasi nakapokus ka sa problema mo. Kaya kapag natanggihan ka, huwag magdamdam. Intindihin mo din yung taong hinihingian mo ng tulong. At the same time, bago ka humingi ng tulong, tulungan mo din ang sarili mo. Dahil di palagi may ibang tao na tutulong sa'yo. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. Minsan, napapaisip na ako. Woo! May kasabihan, pag daw hindi libingon sa pinanggalingan, hindi raw makakarating sa paroonan. Eh paano kung may stiff neck ako? Makakalingon ba ako? Kayo, ano sa tingin? Malapit na palang eleksyon sa barangay. Marami na naman tayo makakasalubong na tao na bigla ka na lang ngingitian kapag nakita ka sa daanan. Yung suplado at hindi mo malapitan yung may problema ka. Tapos ngayon, sila na yung unang maglalambing sa'yo at babatiin ka. Wow! Plastic ang ugali. Oh no! Tatakbo ka ulit
ng pagkakapitan at konsehal ng barangay nyo. Tapos wala naman kayong magandang nagawang proyekto sa barangay nyo. Mahiya naman kayo. Tapos magtatanong kayo kung ilang buntante sa isang bahay. Pero nung panahon ng pandemic at ayuda, isang ayuda lang sa isang bahay. Tapos kung mamalasi ka pa, wala ka pang makukuha na ayuda kapag kalaban mo pa ang tagalista. Kaya vote wisely para hindi sayang ang boto natin. Tandaan nyo, sa ating boto, nakasalalay ang panalo ng isang kandidato. Kung may magtatangka sa'yo magbigay ng pera, sabihin mo, minimum 1,000. Aba, sa mahal na bilihin ngayon at bigas, hindi kasya yung 300. Kay bilis ng panahon. Napapansin niyo ba? Wow. Parang mga sasakyan lang ang bibilis tumakbo. Simplesing kaya yan ng pagla-like niyo sa mga video. Like it, baby. Tigil mo na yan. Napapagod ka. Wala ka jowa. Pabili. Ano yun? Paminta nga po. Anong paminta? Yung wasak. Anong wasak? Sabi ni mama. Anong wasak? Ay, durog pala. Yung mga nanay natin, palagi daw gipit. Walang pera, wala ng budget, pero araw-araw ay papalating na parcel. Anak, mag-aral ka ng mabuti ha para maabot mo yung pangarap mo. Ma, sino ba kasi nagsabit ng pangarap na yan? Ayan tuloy, kailangan pang abutin. How are you? Fine. Do you have a boyfriend? Yes, I do. You have a boyfriend? Yes. You have a boyfriend? Mabuti na lang. Sinunod ko ang payo ng aking mga magulang na huwag ako masyado magiinom ng kape dahil masama sa aking kutis. Disin sana'y hindi ganito ang aking kutis. Kutis porcelana!